Alleluia, 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 Alleluia. Ako'y pastol na butihin, kilala kong tupang akin. Ako'y kilala nila rin. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, tandaan ninyo ito, ang pumasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan, kung hindi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ngunit ang nagdaraan sa pinto ay siyang pastol ng mga tupa. Pinapapasok siya ng bantay pinto at pinakikinggan ng mga tupa ang kaniyang tinig. Tinatawag niya ang kaniyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya'y nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga tupa sapagkat nakikilala nila ang kaniyang tinig. Hindi sila sumusunod sa iba, bagkus pangay patakbong lumalayo sapagkat hindi nila nakikita ang kaniyang tinig. Sinabi ni Jesus ang talinhagang ito, ngunit hindi nila maunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan. Ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinumang pumasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya't lalabas at makakatagpo ng pastulan. Kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at magwasak. Naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiya-siya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsipo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sa pagsisimula po ng ating linggo, ay patuloy tayo sa ating pagninilay para kay Jesus Nazareno, ang ating mabuting pastol. Ano nga ba ang katangian ng pagiging mabuting pastol? Kahapon, na ibahagi ko sa homily ng isang sangkap o katangian ng pagiging mabuting pastol. Unang-una, siya ay handang mag-alay ng sariling buhay para
sa kaniyang mga tupa. Ganitong-ganito ang ginawa ni Jesus Nazareno. Inialay niya ng buong buo. Walang itinira ang kaniyang sarili para sa kaligtasan ng kaniyang kawan. Ang bigat ng krus na dapat tayo ang nagdadala, pinasa niya sapagkat mahal niya tayo. Ang bigat ng krus na dapat nating kaparusahan, inako niya upang tayo'y maligtas sa kuko ng kasalanan at kamatayan. Pag-aalay ng sarili. Ikalawa, ang isang mabuting pastol ay laging nagmamalasakit. Si Jesus Nazareno, hindi ang sarili ang kaniyang inuuna. Bagamat siya'y anak ng Diyos na kataas-taasan at kabanal-banalan, pumunta siya sa ating kasaysayan hindi upang paglingkuran natin siya. Ngunit dahil siya ay nagmamalasakit sa ating lahat upang wag tayong maligaw ng landas, siya ay naghahain, nagbibigay ng kaniyang sarili. Si Jesus Nazareno hindi natakot harapin, hindi natakot damhin ang bawat karanasan nating mga tao. Kaya nga si Jesus Nazareno, naranasan ang lahat liban sa kasalanan. Naranasang magutom, naranasang mauhaw, nakaranas ng mga problema sa buhay, nakaranas ng mga pighati, ngunit patuloy na nagmamalasakit. Hindi personal na interes ang kaniyang nais, kung hindi ang paglilingkod. Ganitong magmalasakit si Jesus Nazareno, hindi karangalan, hindi tagumpay, hindi papuri ng tao ang kaniyang isinasaalang-alang, kung hindi paano paglingkuran ang kaniyang mga tupa. Ikatlong katangian, gaya ng sinabi sa pastol, dapat siya ay mabuti. Ang isang mabuting pastol, hindi gumagawa ng masama. Hindi gumagawa ng kasamaan. Kaya nga mabuti dahil palagawa ng tama. At siya ay isang inspirasyon. Dahil siya ay mabuti, sinusundan siya ng tahimik ng kaniyang mga tupa. Dahil siya ang inspirasyon ng kaniyang kawan. Mga kapatid kay Kristo, mga katangian ng pagiging mabuting pastol. Unang-una, nag-aalay ng buhay at sarili. Ikalawa, nagmamalasakit. At ikatlo, gumagawa parati ng mabuti. Ngayong araw na ito, araw ng eleksyon, iluluklok natin ang mga lider sa ating lipunan na naway maglilingkod sa atin ng tama. Isaalang-alang natin ang tatlong katangiang ito. Dapat ang leader na pipiliin natin handang magbuwis ng buhay para sa ating lahat. Ikalawa, dapat marunong siyang magmalasakit sa ating kalagayan. Hindi ang personal na kaban ang hinahangad niya, kung hindi upang mapaglingkuran ang bawat isa at higit sa lahat ang mga nasa laylayan ng lipunan. At higit sa lahat, isang leader na hindi kurap, kung hindi isang leader na mabuti at hindi gumagawa ng kasamaan. Amen.
Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.